Magandang araw, Bayang Pilipinas. Tayo po ay bumabating muli sa inyo ng isang matiwasay na araw at hari nawa ng ating buong bansa ay nasa mabuting kalagayan. At sa pagbabalik natin ay patuloy natin pag-uusapan yun kung nangyayari dyan sa Kongreso, usapin. Wala po naman talagang magandang balita ngayong inaatupag ang tao para pag-usapan. Ito pong Pogo. Sa totoo lang, nakakakulili na ng tenga yung Pogo eh. Nakakalimutan na tuloy yung mga usapin hinggil dyan sa BID, sa Bureau of Immigration and Deportation. Pero, karugtong po yan. Karugtong. Sa totoo, yan ang pinagsimulan eh. Yung pong mga pastillas na yan na kung saan itong mga workers ng Pogo ay nagbabayad po dyan sa BID ng pastillas. Yung nakabilot na pera sa puting papel, mukhang pastillas na galing Laguna, pero ang laman po riyan eh, dolares. Maraming kumita riyan, marami rin naparusahan. May nakulong pa nga eh. Anyway, mga kababayan natin, ito po si Congressman Sia Alonto Adyong. Matinik po pala talaga to. Ito, Muslim po ito eh, taga Mindanao. Ito po ang isa sa nag-usisa dito kay Attorney Harry Roque. Hinggil po sa kanyang pagiging abogado doon po sa Pogo Hub. Hindi po naman direktamenteng sinasabing itong si Attorney Harry Roque ay konsentidor. Hindi, inuusisa pa po. At isa sa nag-usisa dyan, itong si Jinky Beatrix Luistro ng Batangas. Isang Muslim at isang Batanggenyo. Yung kababayan natin dyan, mga Muslim, kailangang ipagmalaki natin. O hindi ba? Yung mga magagaling nating abogado. At doon po naman sa Batangas, ay huwag po kayong makakaligtang panoorin kapag itong ating si kababayang Jinky, si Attorney Jinky Luistro, ba ay talaga humahataw ay. Aba, napakahirap niya. Subject matter, Pogo. Ngayon, meron bago. Ito pong si Ronilyn Baterna na siya raw po ay corporate secretary nito pong Lucky South 99. Corporate secretary, tandaan po natin yan. Ang corporate secretary, siya po ang nakakaalam ng records ng korporasyon. Siya ang nagseset po ng meeting, ano ang agenda sa araw na ito, at kung ano ang mga batas na nakapaloob sa korporasyon. Alam niya yan. Nang ito po ay inuusisa na, nito pong sina Congressman Alonto Adyong, at na nitong sina Jinky Luistro, ito po ay talagang nagpa-cute eh. Cute lang ang dating. At ito po ay si Ronilyn Baterna na taga Davao, na kung saan ay nagtrabaho po sa casino at na-recruit, naging corporate secretary po doon sa Pogo Hub na Lucky South 99. Mantakin mo ha. Ang sweldo po nito, 17,000 pesos. Corporate secretary. After 6 months, iniakyat daw po sa 23,000. Pero, may service po naman. Isang kotse, mamahalin. Ferrari. Milyon-milyon ho ang halaga niya, nung iniimbestigahan ho ito sa likod ng mikropono, nakikita natin yung ngitian ng mga kongresista, ngitian nila at nag-iilingan. Meron hong lalaking nakatago sa likod nitong si Ronilyn Baterna. Hindi po natin sinasabi siyota niya, hindi okay. At syempre, merong Ferrari. Kaya, alam mo naman dyan sa Kongreso, maraming chismoso. Hindi ka naman pwedeng politiko kung hindi ka talagang mahilig ka rin sa chismis di ba? Okay. Wala raw po siyang alam dito sa usapin
legal na usapin ng Whirlwind at saka nitong Lucky South 99, kung saan ito pong si Cassandra Leong, tumatayo pong may-ari nitong Whirlwind at nagpapaupa raw. Pero doon sa Lucky South 99, nagpapaupa, pero ang lumalakad ng dokumento at tumatayong padrino, huwag na natin sabihin abogado muna. Ito pong si Atty. Harry Roque. Tumutulong dahil hindi raw po marunong mag-English Hindi marunong mag-Tagalog. Ang tanong, kasama niya ni Atty. Harry Roque, marunong ba mag-Chinese o magsalita ng Hokkien, di ba? Ito po si Atty. Harry Roque, baka naman marunong, di ba? At alam niyo po ba yung si Ronelyn Baterna, dapat alam niya kung ano ang batas, di ba? Sapagkat na corporate secretary, do sa Securities and Exchange Commission, mantakin mo yung corporation law, meron ng 73 pages yan 178 section ang kailangang pag-aralan mo. Nakapaloob po yan sa corporation. At yung mga incorporators, dapat alam niya, kilala niya. Diba? Yung mga tinawag na incorporators po hindi raw po nila alam na incorporator sila. Mantakin mo yan. Ninakaw lang daw yung kanilang identity, yung kanilang pagkatao, at inilista sila ron. Alam niyo po ba kung wala na incorporator na minimum 15? 15. Doon nga pong nangyari sa Pogo Hub, doon po sa Bambantarlak, di ba? Yung mga incorporators, shocking Mantakin mo, nagtitinda ng merienda, ng kape. Nagtitinda ng kape. Meron nagtitinda ng gulay. Na incorporators. Bilyones ang halaga nito Kahit 1% lang ang sabihin mong requirements para maging incorporator ka. Malaking halaga po yan Ngayon, ito pong mga iniimbestigan, ipinatawag sa Kongreso ng mga incorporators daw, tumatanggi. Hindi raw po nila alam yung yung operation at hindi nila na sila incorporator. Pinangakuan daw sila, in-interview, nag-apply sila ng trabaho, hindi naman sila sinabihan na gagawin sila incorporators. Hindi ba? Mga dami sila. Di ba meron tayong anti-dummy law? Siguro naman, hindi lang sa lupain yan. Pwede rin doon sa pang-aagaw ng pangalan, gawin kang dami bilang incorporators. Malamang, kung yan po ay talagang malalamang may kasalanan, makukulong din yan kaya kailangan kumanta na sila ng pinakamataas na tonong kanta at maliwanag ang letra. Di po ba? Yan. Itong Cassandra Leong na sinasabing may-ari po ng Whirlwind Development Corporation, developer yan, nagpapaupa po at ang isa sa kliyente nga nito, itong Lucky South 99, na kaya nagkaroon ito ng problema, hindi nagbabayad po ng kanilang obligasyon doon po sa PAGCOR na $500 million. $500 million. Mantakin mo yan. Kasi yung pera naman yung Pogo nabisto na galing sa mga masasamang tao. Yung mga money launderers. Hindi naman po tayo ninakawan yan. Siguro may parte rin, pero mas marami ninakaw sa ibang bansa yan. Dahil yan operator po yan ng mga online business illegal business. Meron sugal, meron ng investment, may nagbebenta ng properties, may nagbebenta ng ginto. Marami. Naloloko niyan. Pagkatapos biglang mawawala. May kilala nga ako na biglang yumaman, nakabili ng bahay sa Antipolo. Yan. Kaya mga kababayan natin, mga kabakas, etong si Cassandra Leong,
abogado nga po nitong si Harry Roque. Abay, lumalabas po sa investigasyon Meron pong himas. Ika nga, merong himas na itong Whirlwind at saka Lucky South 99, iisa lang. Ibig sabihin, kung nag-aabogado si Attorney Harry Roque sa Whirlwind, abay, abogado rin siya ng Lucky South 99. Ha? Tumutulong Siyang humarap doon kay Chairman Tenco ng PAGCOR. At ito si Chairman Tenco nagbigay din naman ng kanyang pahayag na talagang humarap din si Atty. Roque ron at tumutulong. Alam niyo to si Atty. Harry Roque, matalino ito matalino. Tatandaan ko nung ito'y kongresista pa. 1 taong congressman po ito nung Kabayan Party List. Pero sinipa siya ng mga kasama niya. Isa ito sa nag-usisa kay Laila de Lima Pati doon sa mga sa mga driver niya, yung relasyon ni Laila de Lima, senador. Senador yun, nang iniimbestigahan. Talaga nabastos ng husto ng pagkatao si Senator Laila de Lima. Binalahura ng husto sa Kongreso. Para bang hindi nila kamambabatas Nasa sa mataas na kapulungan pa yan. Nababoy, pinagtawanan, at isa itong si Harry Roque sa... Ika nga may mga katanungang kahindik-hindik, di ba? Okay. Ayan. Anong nangyayari ngayon? Sabi nga na iba, ayan, siya ngayon ang nalalagay doon sa upuan dating inuupuan ni Laila de Lima. Siya ngayon ang nakaupo ron at siya ngayon ang nasasalang karma. Ay, wag naman, di ba? Siyempre, abogado Abogado. At ito nga hong binalahurang si Laila de Lima, aba, ina-acquit doon sa mga bintang sa kanya na tumatanggap siya ng pera doon sa mga drug lord sa loob ng Bilibid prisons at meron talagang tumitistigo, humaharap sa Senado. Kamukat-mukat mo nitong bandang huli, halos sobra sa kalahati bumabaliktad at tinakot lang daw sila. Kaya sila ay nag-witness labang kay Laila de Lima. Ngayon, ito Laila de Lima, mukhang kinukonsulta naman ng International Court of Criminal Court, International Criminal Court na yung ICC na mag-iimbestiga naman. Hindi pa naman uusig siguro. Pagka nahuli na yung mga involved na nasa listahan nila na ayon kay dating Senador Antonio Trillanes, nandito na raw yung mga aaresto. Yung actual na lang na siguro yung warrant of arrest ang kailangan. Anyway, itong nangyayaring ito makaka-apekto po sa darating na 2025 election. In 2025 election, ito po ay barometro Barometro ito sa gagawing election sa 2028 presidential. Ibig sabihin, kung ang nasa sa local government, mas marami ang kalyado mo, chances are, kung sino ang kandidato ng administrasyon, marami ang mga makinaryang gagalaw. Pero siyempre, yung makinarya, lalangisan yan. Pagka hindi nilangisan yan, titirik yan. Titirik. Kakatok, mababali ang mga kasukasuan yan. O, hindi ba? Eto, 2025 election, kaalam, yung maisog. Yung maisog, karamihan nun ang humaharap dyan, umaatin. Miyembro po nung Kingdom of Jesus Christ, na ang pastor po ay si Pastor Apollo Kibuloy, na ngayon po ay pinaghahanap, wanted, dahil sa mga kasong ipinatong sa kanya, ibinintang sa kanya. Sex trafficking, non-bailable po yan paano nga namang susurrender yung mama? Pagka siya sumurrender, hindi na makakalabas yan habang hindi na tatapos ang paglilitis. Kahit pa sabihin mong inosente, makakukulong ka katulad ni Laila de Lima. Inosente, 7 taong ikinulong. Di ba? Ito pong mga
pag-aari daw nitong si Pastor Apollo Kibuloy ni Pacquiao, ito po ay pinipris ng korte. Ibig sabihin, hindi niya pwedeng galawin ang kanyang pera sa bangko. Hindi niya pwedeng gamitin sa kung anumang purpose. Hindi lang natin alam, properties di pati yung helicopter niya at mga eroplano, malamang yan kumpiskahin muna pansamantala. Hindi naman sinasabing kumpiskado agad, pero ipipris anong mangyayari kay Pastor Kibuloy, di ba? Magtitinda na naman ng puto, ganon. Alam nyo naman nagsimula yan sa pagtitinda ng puto. Yung kanya pong mga ayudante, yung kanyang mga missionary, nagpa-fundraising yan sa pagbibenta ng puto. Balik puto. Di ba? Anyway, ito pong maisog. Kung bakit yung prayer rally nito hinaluan po ng politika, maganda na sana Nagsimula po ito sa Davao. Akalain masingitan po ng pagmumura at bangag. Word ng bangag. Yung prayer rally, imbis na maging prayer rally, naging bulyawan rally. Di ba? Nagtatawa ng tao, imbis magsigawan ng amen. Hindi amen Name it. I-rumble mo yung amen. Diba? So, pinangalanan naman yung bangag, yung presidente. At napalo pa po ito. May mga litrato pang ginamit doon sa maisog rally sa Amerika na yun daw pong sumisinghot ang Pangulong Bongbong Marcos. Pero na madiskubrihan at ito tumahimik bigla na operado yung litrato. Ibig sabihin, ginamitan po ito ng apps dito po sa internet. May mga apps dyan na pwedeng laki ng tenga mo, laki ng mata mo, gawing napakagwapo mo. Kahit yung babae mataba, papayatin, di ba? Katulad ko, pwede kong pahabain ng buho ko doon. Di ba? Anyway, bagay naman di ba? Lolo na tayo Mantakin mo namang pagkahaba na ng serbisyo natin dito sa pamamahayag. Hanggang ngayon, nagsusulat po tayo dyan sa PM. Tagalog, basahin nyo. At meron tayong mga maiiksing balita rin, malalaman. Maiksi lang pero malaman. At sa 2025 election, ako po nagtataka itong PDP laban. Yung partido ni dating Pangulong Digong Duterte, yan, ang mga natitirang miyembro, iilan na lang Kamakailan, nag-resign na naman itong si Senator Tolentino ng Cavite. Di ba? Abay dyan sa Cavite, wala na akong kalaban Yung Remulla, Makabungbong. Di ba? Yung Bautista. Yun yung Revilla. Bautista yan Si Ramon Revilla. Member po yan ng Lakas. CMD. Kakampi ni Bongbong. Pagkatapos itong si Tolentino umalis pa. Yung tatlong yan ng mga tatlong kingpin ng Cavite. Yan lang ang pwede magbungguan doon. Kakampi na ngayon lahat solid. PDP laban, kung dati-rati isang bagon ang miyembro niya ng trend, ngayon baka sa angkas 4 na angkas lang ang tatawagin. Kakasya na yung mga liderato nito. At sino pang sa palagay niyo i-attend dito para magkaroon ng membership seminar ng PDP laban na practice yan. May prinsipyo po yan. Kailangan pa ba namang pag-membrohin ng PDP yung miyembro na kay OJC? Hindi na. Outright na yun. Loyalty no, nandyan na. At kaya natin pinag-uusapan ito dahil lahat ng ito sigurado ang lalagpakan politika Itong Pogo may pera.
inaasahan kung ito ay hindi naipatigil, susuporta po ito sa politika eh. At malamang ang suportahan ito ay yung PDP laban. O, hindi po maka-administrasyon ito eh. Naitatag ito 2016. Nagkaroon ng maraming usapin sa krimen. At nagsimula po ito, tandaan nyo, doon sa Bamban Tarlac. Alam niyo po ba kung anong pinagsimulan nito? Isang Vietnamese na nakatakas. Diba? Na nakatakas, bubugbugin. Hindi yata nakakota. Aba pagtakas nung Vietnamese sinakyan kagad ng Senado. Nagsimula. Lumabas yung Alice Guo. Yung pong mayor ng Banban na ngayon ay wanted din. Hindi na nakikita si Alice Guo. Hindi raw naman talaga Alice Guo ang pangalan niya. Sabi nga ni Senator Win Gatchalian, schoolmate niya raw yan sa Christian school doon sa Valenzuela. At may nagpapatunay na yan iba ang pangalan. Anyway, kanya-kanyang turo yan ang kanilang padrino Natuturuan katulad yan. Paano hindi magiging sensational ito si Alice Guo? Lahat na lang nasagot nito tungkol sa farm. Saan ka nag-aral? Sa loob ng farm. Saan ka pinanganak? Sa loob ng farm. Hilot. Sino nagturo sa'yo? Teacher Rubilin. Ikaw ba may helicopter? Meron. Ilang milyon ganito. May allowance siya sa tatay niya. Nagtatanim siya ng kung ano-ano ron at nagpapaanak pa ng baboy. Sino nagturo? Si Teacher Rubilin din. Eto, may lumutang ngayon. Ronelyn naman. Wala ring alam dito sa korporasyon ng Lucky South 99. Pero corporate secretary. Kaya hindi natin pwedeng pagkinalaan na ito si Teacher Ronelyn. Hindi naman. Di ba? Kulang na lang dito kay Ronelyn. Magsabing sa farm din siya lumaki. Anyway, mga kababayan natin, ito usaping kaya natin pinag-uusapan, malaki ang pakialam ng ating bansa rito. Tandaan nyo pagka ito hiningi na ng China, itong mga taon to na involved dito, sapagkat bawal sa China po ito lalo na may krimen na nakapaloob. Abay, pagdating nitong mga tao to, baka bita yung ihatol dito, di ba? At sinasabi nila nung una na baka raw ang mga karamihan ng workers nito, 300,000 ba naman baka raw mga espiya na o totoong sundalo ng bansang China na nandito. Nung itatag po yung EDCA, di ba nagdatingan dito? Bay malay natin, kung naglagay din dito ng Amerikano ng 500,000 naman na mga sundalo, ayun ho namang US Navy, US Army, may mga Indonesian dyan, may Malaysian, may Pilipino. Kung yan ay pinadala rito, hindi mo kang Pilipino. Mahahalata ba? Hindi katulad ng Chino. Ano mga insect, di ba? Halatang halata, iba kulay, dilaw, singkit. Itong mga, alam niyo naman yung Amerikano, ang galing niya sa military tactics, di ba? Nahaluan ka na pala ng kababayan mo, yung pala yung member ng intelligence force ng Amerika. Yan, ganun. Kaya, tingnan natin, may EDCA, $500 million na ayuda para sa ating mga kasundaluhan, Armed Forces of the Philippines, 180 million na karagdagang pondo doon sa mga EDCA. Yung Enhanced Defense Cooperation Agreement. Yan. Yan po naman protection, hindi lamang sa Pilipinas malamang. Maraming claimant po nitong West Philippines. Nagkakagulo sa Taiwan. Yung Vietnam naghahabol din. Yung Indonesia mukhang napapasok na rin ng mga intruders. Mga Chinese po yan At lalo na dito sa Pilipinas. Kaya, ang pinag-uusapan po dito, yung kabuhayan. Yung pong nasa ilalim ng karagatan natin, hindi po mga isda lang. Yan po ay natural gas. Na kung sakali, na tayo ang
makapag-develop niyan, makahukay niyan, aba, yung utang natin 16 trillion. Mawawala na yun. Bayad agad yun. Kaya, malamang, kasama yan sa target ng Amerika. Yan din ang ginawa nila sa Saudi Arabia, di ba? Yung Aramco. Malay mo naman. Piramco naman, Philippine-American, di ba? Philippine-American exploration. Di ba? Yayaman din tayo. Anyway, mga kababayan natin, yan muna pag-uusapan natin. Yung pong usapin dito sa Pogo, abay mukhang iisa lang yan, no? Habol natin yan. Yung Whirlwind Development na nagpapaupa, tsaka itong Lucky South 99, mukhang iisa lang eh. Kung iisa lang to, nako, lalabas na. Huwag naman sana mangyari, protector. Ito pong ating si Atty. Rocky. Harry Roque. Rocky. Ingat-ingat lang at sana ay magbunga ng maganda. Ito pong ating usapin, pangkabuhayan at lalong-lalo na po sa katiwasayan ng ating pambansang kapayapaan. Pagdasal po natin na masolusyonan itong mga bagay na ito. At yung mga nakatago pa dyan, lumutang na kayo. Mga Pilipino naman kayo, nakapaloob kayo dyan na sa palagay nyo, inilista yung pangalan nyo. Mga dami. Ang dami, diba? At meron pang lumulutang ngayon eh. May mga lumulutang pa ng mga Chinese na talaga nanloloko. Nanloloko. Labas na sa kanya, labas na doon sa Lucky South 99. Pagkatapos nitong Banban Tarlac, ito namang Pampanga, ito si Pinuno, di ba? Nabanggit pa pangalan ni Pinuno riyan, si Lito Lapid. Nanggagalait eh. Di ba? Nanggagalait eh. Anyway, tingnan natin itong mga magpa-file ng candidacy sa 2025. Tandaan natin, barometro yan. At inaasahan natin, sana naman, inaasahan natin medyo masalimuot, pero wag naman sana magulo. Hanggang sa muli po, Kokoy Alano, Bakas at Alingaw-ngaw. Bakas na!